Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Today is June 23 and we're actually recording this episode that it will be shown on June 26. As you can see, it's not very usual that I'm alone kasi wala pa si E, wala pa si Attorney E, but he'll be coming over soon and we'd like to welcome you all to Usapang Ed. Ayan. So I'd like to introduce who will be with us in tonight's episode, which we entitled Usapang Reading, Reading, Reading with Rap. At mamaya, alamin natin ano yung rap at ano ang mga initiatives at mga programa nitong association na ito. But first, I'd like to introduce our guests for tonight. I'll start with the President of the Reading Association of the Philippines and Chair of the Division of Curriculum and Instruction at the University of the Philippines College of Education. She is a distinguished educator and literacy advocate. I'd like to welcome Dr. Leonor Diaz, Teacher Nong. Hello. Hi. It's good to be here with you tonight. Yeah, thank you. We can call you Teacher Nong, no? Yes, That's good. yes. Okay. I love that. Teacher Oh. no. Thank you. And with her is the former president of the Reading Association of the Philippines, a literacy advocate and educator. He actively addresses the Philippines' reading challenges, especially post-PISA. I've met him in several events of the Ateneo system. That's Sir Eric Frederick Soto Perez. Hello, Hi. good evening to everyone. Hello. So this is Sir Eric and this is Teacher Nong, ang mga guest natin from, you must have guessed, Reading Association of the Philippines. Ayan. So siguro unang tanong natin, since, this podcast is really meant for, well, primarily the education sector, but sana, we will have those who are not with us in the sector watching the podcast. Ano ang Reading Association of the Philippines at ano ang mga programa nito? Eric, ikaw ba o ako? Kayo po. Ako muna. Okay. So actually, RAP, or that's the short of the Reading Association of the Philippines, we're actually the national affiliate of the International Literacy Association. So we are a professional organization and we actually aim to develop among the Filipino citizens a consciousness of the importance of literacy. We want everyone to appreciate literature and to develop a lifetime habit of reading. We also serve as a clearinghouse for information and research on instruction and training and other matters related to literacy learning. So that's RAP. And we started in 1970. This year, we are on our 55th. It's our emerald anniversary. Oh, wow. But I didn't catch the first part. You're an affiliate of? Of the International Literacy Association. Oh, so Or that, ILA. okay. So the International Literacy Association, it's global? So countries are members? Paano ba? Institutions? Yeah, anyone in the world can be an individual or an institutional member of the International Literacy Association. So we are the national affiliate of the International Literacy Association. Okay. Sir Eric, you want to add to? As an affiliate of the International Literacy Association, we are put in the category of the developing country. So any teacher, any educator, librarian, or literacy advocate may join the International Literacy Association for free. Just go to the website of International Literacy Association and you can be a member for free. You may enjoy their webinars and podcasts also. But please put there as your affiliation in the Philippines, the Reading Association of the Philippines. Oh, so they need not be members of RAP for them to Well, it say would that be they're, good yeah. to be members of RAP, but it would be good. We would
we would always advise our members to join the ILA also, and we promote that also. And RAP is, the members are institutions or individuals? Actually, both. Both. No. We stopped giving the institutional membership. Ah. We have individual memberships. We Okay. offer individual memberships with benefits of discounts to our activities and conferences. Like for our International Literacy Day seminar last year, all members were they can attend the 4 sessions for free. Okay, alam niyo yung title natin. Kung medyo hindi, siguro kung nag-a-attend kayo ng congressional hearings, no? Yung usapang reading, 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 actually lifted namin to from Congressman Roman Romulo, who always says no in the House hearings in Basic Ed, na ito talaga dapat ang maging focus. Reading, reading, reading. You want to comment on that? Si Sir Eric Actually, siguro will start. Sir Eric. Kasi okay. ito doon ko yun nakikita Siguro ikaw pa yung president ng RAP nung time na kainitan ng mga ganitong discussions din. Siguro, binabanggit yun ni Congressman Romulo because there was a time, the time of pandemic really caused reading gaps and literacy gaps and learning gaps in general. And this was, even before pandemic, the results of PISA was already dismal for our country. And then it continued until the pandemic and even later. And this, what Congressman Romulo is saying is true, no? It has affected in all our performance in almost all the high-stakes standards assessments. And I think our view in here should not be of a shameful shameful attitude or a feeling of embarrassment, but it should give us a check on how we could improve our educational system, our reading instruction in our country. So yun ang masasabi ko lang. Kaya lumaki kasi yung gap talaga during the pandemic, and I experienced that as an administrator and as a teacher because I was teaching right after pandemic. I was teaching classes of grade 11 also. Teacher Nong? Okay, so reading. Even the EDCOM2 report highlighted that we have to pay attention. We have to realign our priorities toward the foundational stages of learning. So it's really foundational, and we know that reading is foundational. And we need to look at the critical competencies. And when we say critical competencies, naturally, reading talaga ang lalabas. Isa sa napakahalaga na maturo natin, na matulungan natin ang mga bata na makapagbasa ng may pangunawa. Ano ba sa tingin ninyo ang pinakamalaking cause? Bakit ganyan ang literacy levels natin? What, the levels we see right now. Like the report from World Bank, 91% for grade 5 cannot read a simple text with understanding. Of course, they just made some assumptions, right? Pero still, very, very disturbing, no? Kasi minsan yung pandemic, parang feeling ko, masyado na lang idinadahilan din. But pre-pandemic, di ba, we already saw our PISA results. Nasa bottom na tayo. So ano talaga ang problema ng Pilipinas sa reading at reading comprehension? Sige, sinong gustong mag-umpisa? Siguro. Ikaw na muna. Because Teacher Nong is really an early ed teacher. So I will speak from my experience as a teacher in the higher grades, no? Nagturo kasi ako high school, higher elementary. So napansin ko din na yung reading instruction sa baba, sa primary, parang hindi nabibigyan ng attention, or I have to say this, na minsan mali ang reading instruction sa baba, no? Yung methods, yung mga pananaw na ginagamit,
nagme-memorize yung mga bata. Hindi talaga siya yung sumusunod doon sa structured and strategic reading process. Kasi hindi ko naman alam magturo ng lower grades. Honestly, si teacher nung alam na alam na yan. Pero nung nagtuturo na ako, my research was more on adolescent literacy. So I discovered the gaps. So when I was doing my research, nakita ko na mahirap talaga kasi dapat maturuan talaga ng tama sa simula. So feeling ko tama, we have to really employ the proper and correct reading instruction, which for me may be direct and explicit instruction of reading and the skills. And then as a trainer now, because sometimes I give, and in my experience in rap and after, I have experienced giving talks and trainings on the science of reading. When I say, for example, when I mention a method, I will mention the method, no? For example, when I say marungko approach, hindi alam ng mga teacher. Samantalang yung marungko approach, yun yung isang proseso, pamamaraan na itinuturo sa amin sa Reading Education Department, no? So teacher Nong, she knows that very much and she teaches that. So parang bukod dun sa walang direct and explicit instruction, feeling ko din kailangan magkaroon ng proper training of in higher education institutions of teachers on how to teach reading. Yon. Si teacher Nong siguro. Oo. Siguro pag sinabi nating bakit nga ba, no? Napakalawak kasi, no? Parang wala tayong masasabi na iisang dahilan lang. Bakit tayo nandito kung nasan tayo ngayon? So kung ating susumahin at titignan, no? Isa dito yung iba nabanggit na ni Sir Eric, no? Ni Eric. Ang nabanggit ni Sir Eric ay ang kakulangan sa kaalaman sa tamang pagtuturo. Yung tinatawag natin nga ngayong matunog na science of reading. Because there's a science to it, no? Madalas sasabihin, ay ABC lang yan, ang dali-dali niyan. Pero sa totoo, madali lang siya kung tama ang ating kaalaman at ang proseso kung paano natin gagawin ito at alam naman natin sa isang klase na iba't iba ang level nila. Kaya hindi naaakma yung isang lesson lang. Talagang really need to tailor, especially with the mentioned learning gap and the learning poverty that ensued after during the pandemic. No, we know that they come at all levels. So we would say that the strengthening the capability of the workforce, of the teaching force, no? But as we said, it's really, have to go back to the foundational. Kaya nga napaka-igting ng mga proyekto ngayon, ng mga ginagawa ng buong bansa, no? Para gawing napakalakas, no? Ano-anong mga ginagawa na paggagawa ng strategic training, no? Paghahanda ng mga resources dahil isa rin yung lumabas. We lack, or the students, the learners lack the appropriate resources. So how can they learn efficiently and effectively if they don't even have the resources? And we can also say that one thing that's being done currently is to tie up and to review the pre-service education, because we have to see how the teachers are trained. How come others would know it and others would have really a big challenge? No? So those are some of the reasons which we can say we lack the reading targets that we want our learners to exhibit. No, but I believe that the country, a lot of people are doing a lot also, no, in order to address those challenges. Yun ang medyo sa akin very disturbing, no? If, for example, our teachers, well, not all of the teachers can actually teach reading as they should. 'Di ba? Parang kita natin yung kakulangan. Sino ba talaga dapat ang reading teacher at ano yung pre-service teacher ed program niya? Ano ba to? Elementary education graduate? BSE?
major in English. Sino ba dapat ang reading teacher? So K to 3, di ba? Ano yan? Generalist yan? Yung classroom, isa lang yung teacher ng mga bata? Right. Actually, meron na tayo ngayong Bachelor in Early Childhood Education. So kasama sa early childhood kasi ang 0 to 8, no? So kasama diyan ang primary, ang kindergarten, ang foundational years talaga. So nakikitang pinaiigting naman na dagdagan, siniyasat, ano ba ang mga kurso na nandito? Paano pa natin matutulungan ang mga teachers, no, na para pag nag-graduate sila, alam na nila. Paano nga ba, no? Paano nga ba magtuturo, no? Pero napakarami na rin nating teachers sa field na kailangan nating turuan muli. Nakikita ko maraming paraan ang mga guro sa buong bansa. But of course, what we want them to really use would be the evidence-based teaching strategies. Kasi minsan kahit kami, pag mag-training kami, sasabihin nila, natuto ko dito bakit hindi ko pwedeng gamitin to, no? So, may mindset na ganon. At ang aming halimbawa, ang aming mga pinapamahagi ay yung mga evidence-based, pinakita ng pananaliksik na ito yung talagang magandang paraan na mas matututo sila ng mabilis. At meron din kaming mga napuna kasing mga gaps, no? Kaya nga maganda yung science of reading na yan na inisa-isa niya ano yung mga nakakaligtaan pala, no? Maraming alam ang teachers pero meron ding gap na hindi nila natutugunan. So there, I think that would be the picture. So we have ang pwede rin ang elementary education, no? Pero kasi pag sinabi nating bachelor in English, they may not necessarily be highly focused on the early years, no? So we need teachers who are highly trained and capable to really work with learners at the very early stages to see how to be able. Isa pa pala itong napansin namin. Kulang ang pagtugon sa tinatawag nating differentiated instruction, no? Yan. Madugo talaga yan. Kahit nung estudyante kami, iniiyakan namin yan. How will we do differentiated instruction to 25, 30 students and have different lessons for different levels? Because we're talking about reading, different reading levels. So unless we are able to directly assess them appropriately and target where they currently are, that's where we meet them. Ito yung alam nila, dito natin sila sisimulan. No? Yung isang kailangang pag-igtingin pa, differentiated instruction for teaching reading, no? 'Di ba, Teacher Eric? Kahit naman sa higher levels dapat may differentiated instruction Totoo po 'yun. Kasi tulad ng sinasabi ni teacher, no, ako kasi hindi ako early education graduate, hindi rin natuto ako ng pagtuturo ng reading nung nag-aral na ako sa UP. So yung proseso, hindi ko siya alam. Akala ko, dahil sa high school teacher ako, tuturo ako ng mga short story, ganyan. Akala ko, lahat ng estudyante ko, marunong naman magbasa kapag dumating sa klase ko. Pero, nung nagkaroon ako ng pananaliksik sa reading intervention, sa thesis ko, nagpunta ako sa mahirap na public school, nagsisimula pa lamang. Doon ko na-discover na ang dami kong hindi alam. Hindi ko kayang nakakahanga yung teachers ng kinder to grade 3 kasi they're opening a book. Sila ang nagbubukas ng aklat para sa mga bata para matuto silang matutunan nila ang mga titik, ang pangalan ng titik at ang tunog ng mga ito. Samantalang ako, huhusgahan ko na lang yung bata na ay, bobo ka o mahina ka, hindi ka marunong bumasa, ganon. Yung sinasabi ni teacher, no? So ako, naging beneficiary ako ng RAP dahil sa mga attendance ko sa workshops ng RAP, ng mga conferences ng RAP, natutunan ko yung mga approaches sa early grades. So, naggamit ko yon sa mga estudyante ko sa high school na gumagapang sa pagbasa. So, sa halip na husgahan ko sila na mahina silang magbasa, magagamit ko yung teaching at the right level na sinasabi din ni sa EDCOM yata o sa report ni Congressman Romulo, TARL. yung TARL. Kasi, halimbawa,
ako ay high school teacher, sabihin ko, ay, hindi marunong bumasa yan. So, hindi po pwede na ako yung aabutin ng bata. Dapat lumusong ako kung saan sila nandoroon. So, natuto ako sa pamamagitan ng mga training na natanggap ko sa reading department ng UP na kailangan bumaba ako sa mga bata at nakita ko sa sarili kong ilang panahon, ilang additional time ang bibigay natin, makakaabot sila sa skills na gusto natin para nararapat sa kanilang edad, nararapat sa anumang kailangan nila sa pagkakatuto on that grade level where they are. Na very sa akin, no, parang very disturbing ulit, no, yung idea na parang yung mga teachers natin parang wala talagang ganong kahandaan at kailangan pang mag-train or retrain kasi it's possible hindi sila natuto ng reading sa pamamaraan kung paano nila ito dapat ituro. Like for example, yung evidence-based learning strategy. Anong example nun, concretely? Paano ba? Kung may bata dyan na hindi marunong magbasa at say 5 years old, ano ba dapat ang ginagawa ng isang teacher? Yung isang Teacher Eric, no, yung isa nating makikita sa literatura talaga at pananaliksik ay yung tinatawag na explicit systematic instruction. So, pag sinabi nating systematic, meron talaga kaming sistema na pagkakasunod-sunod, it follows a logical, a coherent flow, systematic, explicit, at talagang tinuturo namin. We don't leave things to chance. We teach the sounds. We have a lot of, I think one key here is fun. We provide a lot of fun exercises for them to be able to master what they should. For instance, if it's letter sound association, or they're already learning to blend the letters to read words, no? So that's one major for learning to read, no? Explicit systematic. At ang ibig sabihin kasi din ng systematic, malaman siya kasi ang ibig niya sabihin, it's cumulative. Hindi namin sila papabasahin ng kahit ano na hindi namin natuturo. At padami siya ng padami, kumbaga palaki ng palaki ang ripple ng kayang basahin ng bata. Pero hanggat maaari, ay ang binibigay namin ng mga kasanayan ay yung natutunan na nila dati at dinadagdagan namin yon. Madalas na nakikita namin sa mga sa textbook, sa classroom, ay mayroong parating malaking bagay na bago na pinapabasa, inaasahang alam basahin na hindi pa naman natuturo. Pero maraming pananaliksik at nagsasabi na basta systematic yan at explicit yan, matututo talaga sila. As well, there are phases where it's really very challenging, especially the blending part. But the key to that would be a lot of what we call the phonological awareness. No? Maraming laro sa tunog. Dapat maglaro sila, malaman nila tunog. At magagawa yan sa mga paraan. Actually, ang tinatawag kasi namin din bukod sa explicit at systematic, ay developmentally appropriate practice. Kung bata sila, dapat hindi tedious na magtama yung charts for fluency, no? Papabasahin mo, may tuturo si teacher na ganyan. Pero bukod doon, dapat naman sa magandang paraan, masaya, joyful learning is what we want them to experience as they learn literacy. Kaya malaganap din ang aming mga sa mga binibigay naming mga seminar, fora, at sa aming mga komperensya, ay madalas naming sinasabi na kailangan, sino ba namang tao ang hindi matututo pag masaya? Pero kapag ang pagturo sa classroom ay napaka-tedious na, pressured na, no? Si student, pati si teacher. So, yon, play-based learning also is a key, no? So, yon, ang mga halimbawa ng Evidence-based. ano ba yung evidence-based? Evidence-based yung mga nabanggit namin ni Teacher Eric. Siguro sa higher grades, no? Kasi ang karanasan ko mas higher grades, no? Kailangan sa amin, sa higher grades, intermediate, we have to do diagnosis din, no? Kailangan
para kaming doktor sa pagtuturo. We had to diagnose ano yung level ng mga estudyante namin, ano yung mga alam nilang basahin, hindi nila alam basahin, para din hindi kami dadating doon na para kaming stranger, na at least kung diagnostic yung approach namin, we will be able to identify the skills which we need to reinforce. Maybe not in class, but we can have extended literacy sessions after class, mga ganon, or remediation classes. Kasi ang mga bata, pag grade 4, mas mahirap na yung inaaral. Yung content nun, mas mahirap na. Kaya pag hindi na remediate sa grade 4, ang tawag doon, pumasok na sa grade 4 slump. Tapos, pagdating ng sa high school, grade 7, mahihain yan, may mga teenage issues. Pag hindi na nakaano dyan, papasok na yan, hindi na rin makakaahon pag bumagsak na yan sa grade 8 cliff. So, nabangin na. So, kailangan lang talaga, sabi nga ni Teacher Nong, systematic, tapos we really address the concerns at data-driven. Yung science of reading kasi data may data tayo. Hindi mo pwedeng sabihin, eto yung lesson ko, parang gano'n. In fact, Philippine education is context-based. Context-based. So we have to understand the context of each Filipino individual or Filipino child in order to address the learning gaps or the learning successes, whatever is happening. Yeah, but that's all very ideal, no? Kasi, I mean, I was looking at the what Teacher Nong said, no? Teachers, they need to be, they need to have the know-how, right? Para talaga magturo, explicit, systematic, tapos may resources. Pero parang yung dalawang yun, parehong problema. 'Di ba? Na yung mga teachers, may kakulangan sa ganong klaseng kaalaman. Hindi ko yun maisip kung saan galing. Is it yung pre-service is not sufficient for them to be capacitated para kaya nila yan? Or talagang updated dapat ang curriculum ng mga elementary ed? Kasi yung Bachelor of Science in Early Childhood Ed, bago lang eh. Right? Hindi naman noon, walang ganyang offering noon. Is that correct? Yung sa resources, wala na tayong masyadong pag-uusap kung sa public schools, no? Dahil problema talaga yan na kulang-kulang ang resources for reading. Oo. Actually, dati, bachelor in elementary education and then bachelor in secondary education. No? Itong nakaraan, no? Nilikhang ang bachelor in early childhood education. Dahil early childhood education, dahil nakita nila na napakahalaga nitong foundational years na to. So kung ang tanong ay yung pre-service, palagay ko nababahala ka ng gusto, no? Na bakit yung teachers ganon? Gusto ko naman sabihin, meron din tayong teachers na magagaling kasi pag nagpupunta kami sa field, meron din kaming mga nakikita na magagaling naman sila. Sana lang yung mga iba nilang kasamahan ay matutunan din, no? Yung mga tamang paraan. Ang isa pang nakikita ko kasing hadlang dito, excited tayo talaga. Lahat tayo content developer, no? Sa social media. At even in the groups of teachers, there are many different groups of teachers created. So everyone is free to post, this is the way I teach, so meron silang YouTube video. But teachers would tell me, nag-post nga si ganyan eh. So I would ask perhaps some people I know from DepEd, sabi ko, how can we somehow be able to, I know it's not easy to tell them, oh, please do not post. But then it's confusing and misleading when teachers are faced with all these examples and teaching demos, and some of them do not exactly demonstrate what is evidence-based. So yun din yung isang hamon sa amin na hahamunin kami ng mga trainees namin. Bakit po yung ganyan? Ganito ang nakapost, ang daming views. Naku, yun na nga po, ang daming views nung hindi tamang practice, no? Nakakalungkot, nakakaiyak talaga, no? At yung iba rin nilang mga supervisors ay sinasabihan sila. Yung bang iba-iba lang yung pangunawa, no? So,
Sa ibang bansa kasi, although hindi ko sinasabi dapat ganito sa atin, no? Pero sa merong bansa na meron silang reading coaches sa Department of Education nila. They have specifically reading coaches, especially because they've seen how important literacy is, and they know that teachers would need mentors all throughout. Like if we say that our teachers in the field, some of them would not be able to show them the necessary knowledge and capabilities. They would have mentors in their district or whatever, no? Now, palagay ko hindi kasi dapat natatapos na dapat magaling ka ng teacher, nag-graduate ka na, no? Nag-aaral ka pa ulit, pero yung bang tutok na mentoring and guidance din sa kanila para masigurado na tama nga yung nangyayari. Kaya nga rin yung ibang training na minumungkahin ng marami ngayon at yung ginagawa rin namin, kasama na yung school heads, hindi lang teachers, because the school heads would need that knowledge also to be able to support their teachers and to coach them as well. No? So there. So that's the picture. But in relation to what Teacher Eric just said, we really have to catch them early, the learners. We need to catch them early, and so that they don't get to high school and we find out that, oops, how come they're non-readers? How come they're non-comprehenders? No? What did we do or what did we not do? Okay. Teaching resources, hindi na ako magtatanong ha, yung mga libro, reading materials, kasi parang talagang medyo malaki yung concern natin dyan, even up to now. Okay, so kung explicit, systematic, ang bata marunong ng makapagbasa, kasi, di ba, parang tama naman, pati yung sound and phonics and all that. Yung pag-intindi nung binasa. Una muna ako, Eric. Dagdagan mo na lang. Okay. Marami ding paraan dyan dahil iba't ibang paraan tayo natututo. Meron din kaming tinatawag na the use of graphic organizers. And graphic organizers are quite a lot. We use them from in fact, even at the preschool level, we can use graphic organizers up to college, no? So, yun ay iba't ibang paraan na pagpapakita ng, halimbawa may binasa tayo, iba't ibang paraan ng pagpapakita kung paano natin mapag-uugnay-ugnay ang ideya sa nabasa natin. Kung halimbawa yan ay isang naratibo, no, isang kwento, pwedeng meron tayong story elements, no, na hindi siya, kasi ang teksto napakadaming sulat, no, minsan nakaka-overwhelm, pero kung matuturuan natin ang ating mga estudyante na ito yan, andito ang mga sino-sinong tauhan sa naganap, ano ang problema, ano ang solusyon, ano ang resolusyon, at mapapakita yon sa isang paraan na whether it's a Venn diagram or we have a lot of organizers that we use for that, or problem solution charts, all those things, no? So, isa yung paraan para makita nila na, ganito pala yon. So, yung iba, kailangan nila ng icons para mas maunawaan, no? Ng drawings, no? So, yun ay mga paraan na a-adapt natin sa learning styles nila, iba't ibang learning styles, yung pagpapaintindi, no? Pero yun na nga, dapat din, katulad ng sinabi, tama ang sinabi ni Teacher Eric, we need to assess ano ba ang kakulangan nila. Saan sila magaling? Saan sila magaling at saan sila kailangan ng tulong? Kasi pag, halimbawa, alam ko yung estudyante ko na, magaling siya sa literal reading, pero inferential reading between the lines, hirap siya. So, kailangan gumawa ako ng mga kasanayan na tututok sa reading between the lines, implied details. I would ask them to go back to the story, read this sentence, which word there tells us where the setting is. So, I will do really scaffolded instruction na babalikan namin yung teksto. Kumbaga, ganon siya na, o hindi niya masagot, hindi ko muna bibigay ang sagot, tutulungan ko siyang makarating sa sagot para mas maging malaman niya na, ganito pala para umunawa. Pwede palang balikan ko ang kwento, pwede ulit ako magbasa, pwede ako magsalungguhit, pwede ko lagyan ng question mark yung mga salitang hindi ko alam, tapos aalamin ko. Because vocabulary is very important also for reading and for comprehension. Okay, Teacher Eric?
Baka meron kang gustong sabihin. Saka yung sinasabi nga ni teacher nung yun, ako kasi laging babagitin ko yung sa high school na. So, pag nasa high school na, pwede din kasing sukatin yung, babasahin ng mga bata isa-isa, bigyan sila ng pagkakataong mag-sharing, o mga think, pair, share. Yon, o kaya magkaroon sila ng literature circles. Kasi, yung pag-unawa dyan, pag teenager, kailangan ng social element, so nakakadagdag yon. So, dalawa tayo, si Pedro at si Gorio, na makakaintindi doon sa binasa natin. So, pwede ding bigyan sila ng heartness method na yung they can ask questions, they can throw questions at each other. Bukod dun sa yung mga hindi maintindihan, pwede din nga sa high school, lalo, dapat siguro paigtingin sa high school, yung turuan sila talagang yung text features. Kasi minsan, bumabagsak sa science, sa social studies. Hindi naman dahil sa mahina ang ulo, minsan bumabagsak kasi hindi nila alam basahin yung teksto, hindi nila alam na ito yung naka-italicize, ito yung naka-bold, ito yung naka-underline, na ito ay mga mahalagang concepts. Kasi nabanggit nga na yung content area reading is also important. Hindi lang sa English at Filipino ang reading. Ang reading from grade 4 up, yung content area reading. So, mahalaga na tinuturo ng teacher yung skills. Nasabi ni teacher yung scaffolding. Halimbawa, sa grade 7 or grade 8, pwede mong ituro sa bata kung paano basahin yung teksto. Sabihin ng teacher, this is how I do it. And then we do it. We do it together. So, ang tawag doon ay gradual release of responsibility. So, imomostra ng teacher kung paano, pag nag-think aloud siya, what do I think? What comes into my mind when I hear the word bioethics, for example? So, yung ganon. Tapos, so yun, that's thinking aloud. And then asking questions. So, turo ni teacher. So, ituturo niya yun sa bata hanggang sa modeling din yon, teacher modeling, hanggang sa yung bata kaya na yung gawin. So, yung pag-unawa kasi or comprehension, tulad sa teacher yung mga Venn diagram, turuan sila talagang, kasi madalas din, ayaw na, ewan ko kasi syempre, resources, minsan ayaw nating ipa-underline yung libro, kailangan pristine pages pa rin yan pagdating ng huling taon. Pero, minsan nga, kasi mahilig ako mag-donate sa mga communities na mga books. Minsan, sabi nila, kailangan nasa shelf lang yan. Kailangan nandito lang yan. So, kailangan natututuhan ng bata yung text feature sa pagbuklat ng aklat. Flipping the pages, nakita niya, nare-realize na. So, dapat, na sa high school, turuan talaga sila din ng text features, turuan mag-sharing of ideas to display their comprehension of the texts. But the way you're saying it kasi, parang for us to succeed, it's incumbent on a class size. That's ideal Lalo na sa early grades, di ba? May differentiated instruction na, tapos kailangan may diagnostic tests, and then practically, you really have to attend to them individually if they're not at the same reading levels. Right. Pero meron namang sistema para magawa siya, no? Ang isang natutuwa rin ako, mas tumiliit na ang size, ang class size, no? Kaysa nung mga una ako nagtuturo sa kolehiyo, no? Na talagang sobrang laki ng mga class size din ng mga estudyante ko sa kolehiyo, no? Pero ngayon, mas tumiliit na, pero pwede pang mas paliitin. Pero tama ka din na, syempre pag mas malaki, mas mahirap, no? Kaya kailangang tugunan yon. Pero marami naman kasing paraan. Halimbawa, ang mga ibang teachers na nakikita namin na gumagawa nito, o masikip, kailangan nilang kausapin yung isang grupo, nakatatlong grupo yung klase niya, no? Yung isang grupo, punta muna sila sa corridor, doon niya kakausapin, tuturuan niya sa level nila, habang yung dalawang grupo ay may ibang ginagawa
na nabigyan niya na ng instruction doon sa loob ng silid, no? Merong mga paraan din, hindi siya madali. It looks ideal, no? Even when we were students, we were really having such a tough time understanding how to do this in a classroom and really have differentiated instruction. But we somehow get the hang of it. But because we were mentored, I believe that we were mentored very well when we were in college, no? Nung yung kung paano namin to gagawin sa classroom, dapat masaya, dapat laro ang ginagawa mo sa bawat grupo, no? Para makapasa kami sa kurso na yon. Naalala ko yon. At dahil doon sa karanasan namin na yon, dinala namin yon sa aming pagtuturo, no? Hindi siya madali. Hindi talaga siya madali, pero hindi siya imposible. Magagawa siya basta tama ang pagkaunawa, ang pagka-mentor, at napapakita natin ang iba't ibang paraan para sa teachers na it will not be perfect the first time, no? Even the what we're talking about, initial assessment is important because how can I possibly group my students in the that they are in the right, I classify them at the right level. But it's an informal assessment that we can do. At ang isang halimbawa at iniimbitahan namin actually ang mga teachers na tinatrain namin, sinasabi namin, alika, mag-observe kayo. We accept observations in the lab school, not just in our school, but there are some schools who would be doing the good or exhibiting good practices in teaching literacy so that they would have a picture of how it's done. Because they would sometimes say, ay, hindi po lahat ng estudyante namin ay magagaling. Kaya lang, nasanay na sila, na nagagabayan namin sila kung nasan sila. Siguro kung papayagan ako, may isa pa akong gustong idagdag din, no, na napakahalaga. Kahit reading. Hindi lang kasi reading ang kailangan nating ituro. Naniniwala ako ng malalim na dapat that we create a culture of a growth mindset in our classroom, especially for those who are struggling to read, that it's not a fixed mindset that they will say, ay, hindi na talaga ako makakabasa. Grabe, ang baba ako. Hindi na talaga tataas ang score ko. Talagang ganito na lang, no? That's a fixed mindset that nothing will change. So, in the many years that I've taught young learners, and some of them were basic readers. By that, I mean, they're not reading very fast, and I would have extra sessions with them. A big segment of that would be building their socio-emotional learning skills that they can do it. Kasi marami dyan, pag marami na silang narinig na, ay, hindi daw ako talaga marunong magbasa. So, we're not helping them at all. So, I believe that we need to be able to show them what a growth mindset is by being a good model as a teacher, no? By using the right phrases to develop that growth mindset so that we can translate that into literacy instruction. Okay, ang next kong itatanong, yung unang-una niyong sinabi kanina about part of what RAP does is really, develop a reading culture. And where are we here? Actually, sige, may mga projects kami, no, sa RAP, no. We have one which, well, a lot of it would have to do with working with the teachers, no, so that they can help us develop that reading culture. We have what we call ROWS in RAP, reading on wheels. ROWS, reading on wheels. That would mean that schools, sometimes divisions or districts who would need assistance, they come to us, they email us, they write us to seek assistance. Then RAP would go to their areas, no? We would assist them depending on tailor the sharing that we would have based on their needs. And then we do not ask for anything, no? For those extension work that we do, except that, of course, they bring us to their place and we will do the training that started as ROWS, RAP on Wheels. Then
later that became, kasi dati dito lang sa malapit-lapit, tapos di ba Teacher Eric naging ano na siya, wrap on, lumilipad, Wings. naging wrap on wings na po kami kasi lumilipad na kami, hindi lang umaabot kami sa Marawi, sa iba't ibang lugar na nangangailangan ng tulong, no? And that is part of our extension. We send the board directors who would be experts on whatever particular field they would want or request. No, so that's part of how we build a culture of reading, a culture of literacy. We would also have, of course, we celebrate the International Literacy Month, which is in September. We would be giving, offering webinars, talks, no, for them. Meron din po kami tinatawag na Demo Fest sa ano yun. Demo Fest, ang pagkakaiba niya sa conference namin ay demonstration teaching kasi yung iba yun ang gusto talaga nila, no? Paano siya? How do you translate those theories to practice? So paano siya? Ano itsura niyan sa classroom? Yung mga sinasabi ni Teacher Eric na scaffolded instruction, yung mga graphic organizers, how do those look like? So sa mga demo teaching, demo fest ang tawag namin, no? We have that it's a showcase of the best practices. Everybody would be sharing their best practices in their teaching. So those are some of the things that we do to develop a culture of reading. Ano pa ba, Eric? Yun, maraming extension work ang Reading Association of the Philippines. Dumadalaw kami sa mga adopted communities. Nakakatuwa nga kasi yung mga board members, even former board members, they visit communities, and then sometimes we receive gifts from other partners like different publishers, and then we extend these gifts to the communities which we serve. Masaya ang maging bahagi ng rap. So lahat tayo makirap na dapat. Oo. Yung sinasabi rin ni Eric that we extend, kasi pag nakatanggap kami ng book donations, maraming publishing houses ay kapartner rin namin. Yan, dinadala namin sa mga ibang eskwelahan na malalayo, na may malaki talagang kakulangan sa libro. No? Sometimes we get very, very fortunate to have a lot of donations, which we also figure out where to send them. Isa pa pala, Teacher Eric, na hindi natin nabanggit yung meron tayong national meron tayong local chapters. Yun po. Meron po kami mga local chapters, halimbawa, Lucena, La Union. Kung may mga grupo ng teachers na gusto nilang magtipon-tipon at maging chapter ng national organization, so nag-organize na sila doon, pumupunta na lang kami bilang bahagi ng extension. And of course, they give us a place to stay, pinapakain nila kami doon, at nag-enjoy na kami doon sa mga simpleng bagay kung saan man makarating. So, nakakarating kami sa iba-ibang bahagi ng bansa, Iloilo, ganyan. So, yun po, masaya yung pagiging sa aming Rose. Tsaka yung rap chapters namin, kapag meron kasing nangangailangan sa isang lugar, halimbawa sabihin na natin, yung Melocena chapter kami ngayon, na active sila, no? At marami silang nakitang pangangailangan, marami sa kanilang aktibo, gumagawa sila rin ng parang mini, kaya chapter, rap chapter siya, dahil meron din silang officers, no? At maari nila kaming imbitahan bilang resource speaker sa mga inoorganisa nila. Tinutulungan namin sila dahil may kailangan silang resource or tulong sa sa literacy, no? So yun naman ang aming mga rap chapters. Very very positive, no, yung mga activities and initiatives, pero talagang concern natin dito yung reach, no? Or ako na lang siguro sa research, meron ba kayong finding in terms of ano ang level ng the Philippines in general is it a reading society? Nagbabasa ba ang mga Pilipino? Kasi minsan yun ang naiisip ko when you see say
sa ano lang, sa mga train, no? Ng ibang, pag nasa train ka sa Japan, nasa train ka sa Singapore, nakikita mo nagbabasa yung mga tao. Nagbabasa ba ang mga Filipinos? Sa karanasan ko sa Um, high school, no? Yung sa high school, na mga naturuan ko sa Bulacan, ah, syempre, ano, di ba, igagawa ko ng survey, ganyan. Tapos, mahilig ba kayo magbasa? Sabi ng mga grade 7 ang ano ko kasi, 7 and 8. Opo! Anong binabasa nyo? Wala po! So, nakakatawa na mahilig sila daw magbasa pero wala naman silang binabasa. Tapos sa amin sa yung mga early grades, no? Wala ding mga reading materials. Kaya mahirap din. Tapos minsan din kasi ang mindset, sorry to say, is kapag ka mayroong sinasarado yung library, hindi binibigyan ng oras sa mga batang magbasa. So, kaya mababa talaga ang reading population natin. I don't have the figures, but I think the National Book Development Board yes. made a survey on that. I'm not sure if it's updated. But So, merong reading population data, ha? May data tayo on reading Yes. population? Yes, we have the readership profile of Filipinos. And Eric is right that NBDB created, they had a big study on this, no? And they gave us a profile of the Filipinos, the readership profile, no? Of Filipinos. So meron silang research niyan. Okay. I'm just trying to look at if I can find the figures for actually, you. according to their latest report, it has gone down, no? Down to 42%. Of what? Uh, What's the base? 42% off? May age group ba to? By age group? Or a range of Kasi the last ages? survey is 2012. Hindi ko teka, I'm looking at it. So, So relatively mababa. mababa. Actually, meron silang, ang dami kasing data, no? If I can, marami silang information, no? Like for example, adult readership, children's readership, Right, the format. right. Now, ang pinakahuli nila, yung Eric, meron sila nung inulit naman nila. Meron silang recent yung 2023, no? Oo. So one of their findings is that 42% of Filipino adults had Adults. read Yes. non-school books in the past year. So that's interesting, no? And also there's yung sinasabi yata ni Eric ito, yung children's readership. That there's a decline in readership among children ages 8 to 17 Okay. with 47% having read non-school Oh, books. wow. So, syempre gusto natin malaman yung non-school books kasi yung school books naman they have to read those books. Yes. They have no choice. So, Yes. kaya ito ay non-school books. So, ito yung may decline, no? So, 47% having read. Parang yun? Non-school. Kalahati. Hindi. Oo. Tapos, yung mga bata rin, the children, 75% of children prefer printed books. Followed printed picture books na 27%. And printed comic books. So makikita natin dito, pictorial talaga. Pictorial. ang Yes. Yes, appealing sa kanila yon, no? Syempre, ang adults, they preferred printed, no? More printed. And the reasons for not reading would include, why don't you read non-school books? Okay? Yeah. Marami daw leisure activities na more appealing. Okay? Yeah. So hindi ganon ka-interesado sila sa pagbabasa. Well, I agree with what we have in our the gadgets, the attraction of the social media and everything else, no? So talagang backseat na muna ang reading, especially printed books. So there. Is this decline like not just in the Philippines, but the other countries as well?
Siguro ganito rin ang experience, no? May data ba kayo tungkol dyan? Well, actually, for the other countries, comparatively, I don't think I can answer that right now, no, if there's a decline. But what I'm sure about is that the interest for printed material would be declining because of the attraction of all this media, the digital world, which has invaded the lives of everyone in the world, no? Except for those, of course, in the far-flung areas where those gadgets are not part of their experiences. Kasi yung mga sa Philippines, yung digital literacy, ang problema lang din kasi minsan, we think na pag nagbabasa lang sa cellphone, hindi na yun literacy. But actually, that's literacy. But it's still something something we have to look into because only around 40% of our young people have access to technology. So tapos minsan din we look down into this digital literacy. So bakit nag-cellphone ka ng cellphone? Siguro dapat yes. we have to guide our students and our adults and even our young adults and children how to use gadgets and to develop digital literacy. Oo. Pero ano yun parang hindi yata masyado sigurong lumalabas yung data na yun. Pero kung above 40% no, of both adults and children ang hindi nagbabasa ng non-school books, right? Parang ang babasahin lang natin yung textbook siguro or required reading. Kung required reading siya ng school, babasahin mo. At, Yes. 'di ba? Parang ganoon yung ng data natin, 'di ba? Pero more than 40% kasi more than 40% nga, yun lang ang binabasa nila. They really will not do reading out of it being a hobby or just because, they really love reading. May iba pa bang association na katulad ninyo na pwedeng makipagtulungan tayo no para ma-develop ito kasi naalala ko dati dun sa eskwelahan kung saan ako nagturo ng matagal. In the early grades they have what you call the DEAR time. Drop Yes. everything and read. Tuwang-tuwa ako dun kasi ano yung DEAR time? So nasa schedule siya ng mga bata, DEAR time. So akala ko it's a dear something, no, parang love letter or something. Hindi pala, it's drop everything and read. Oo, marami pa rin gumagawa niyan. Actually, even DepEd, there was, I'm not sure if right now, but there's a long, Cut-off Friday. oo, drop. Ang isang maganda kong practice na nakita dyan, yung DEAR na yan, no, may ilang eskwelahan. Ano talaga yan? Everybody. As in, the staff, the admin, the security That's guard, nice. the workers, everybody. Hindi Pati- lang classrooms. Oo, So, pati meron maintenance silang- personnel, security guard, ganon. So pag nag-bell, talaga drop everything. And the nice part there is they can go anywhere. You can read to someone at a lower level. You can read with them, read a story to them, no? So That's talagang nice. ang gandang, it's a very nice scenario to look at. Right. That during that space and time, everybody just seems to be enjoying reading. At kahit ano, kahit comics, kahit ano babasahin mo, basta nagbabasa ka. Pwede yan, kahit ano. No? So there. So those are fun Yeah. activities. But I resonate with what you said, no? Parang yung siguro yung mga kabataan ngayon, mas maraming sa tingin nila masasayang activities compared sa pagbabasa. Right? So like it's getting bumped off in their daily, the daily things that they do. Things they do daily. Bumped off Pero ang pwede reading. din pasayahin pa minsan we can organize literacy festivities, no? Kasi 'di ba mga bata ngayon, yung adults mahilig sa mga cosplay, so pwede ka mag-character parade or seemingly like a cosplay. So yun, isang bagay na pwedeng gawin sa bata, matanda, or we can ask them to wear a word, parang wardrobe instead of a wardrobe. That's nice. Very nice. So, dinidiscuss niyo ba ito sa rap?
Kasama to sa mga content ng mga seminar, workshops, or conferences ng RAP. Best practices or, Yes, yan. Oo. Exactly. Mga best practices, mga surprising things. Oo. Teacher would dress up as a witch or Tama. something, a character from a storybook, That's no? nice. Si Oo. teacher dapat nangunguna. Kaya, pero tama din yung sinabi ni Eric that while digital, we're getting digital, a lot of us Yeah. are into digital, our phones, our gadgets. We can maximize that. Teachers can take advantage of that. Yes. And link what they have to learn, especially in when the research work, no, we can say that there's quite a lot of resource out there, and young learners know that. Hindi na nung bata ako, ask Webster and ask Google, and they know how to do it. They really know. So we just need to teach them the skills because, Yes. like Eric said, it's still reading at reading pa rin yan eh. So dapat lang we are able to maximize and direct it at strategic use of the digital media, no, so that it can also serve the objectives that we have set in the classroom, critical media literacy, no, all those things can come Yeah. in the picture, That's which true. are also very necessary. Yeah. So, since we already are like 55 minutes now running time, and parang feeling ko we've just really scratched the surface, no? Parang tatingin ko sana, alam nyo, yung mga thinking skills to death na yan, critical thinking, creative problem solving, wala lahat yan. Umpisa tayo sa reading, comprehension, right? Before tayo umabot sa mga ganyang klaseng, well, some call them higher order thinking, nag 5Cs, 7Cs in 21st century language, di ba? Pero umpisa talaga dyan, reading comprehension. So, we'd like to give you your final words for this episode at least. Kasi nakikinita ko, baka kailangan pa nating mag-usap ulit. Na-imagine ko na yung National Teachers Month, kung saan pwede tayong mag-coordinate ng activities, no? Kasi gusto talaga naming suportahan itong initiative ng DepEd na mag-umpisa tayo sa foundations. So, umpisahan natin kay Sir Eric muna, and then kay Teacher Nong. So, Sir Eric, final words for now for this episode on reading, kasama ng Reading Association of the Philippines. Ang pagbabasa talaga, simula pa lang yan, nagsisimula talaga yan sa pagkabata. At hindi lamang mga letra, titik, at tunog ang dapat nating tignan sa pagbabasa. Dahil dito, mababasa din natin ang kultura ng ibang bayan, ng ibang bansa. At pag marunong tayong magbasa ng kapwa, marunong tayong magbasa ng aklat, kapwa, maaari na rin nating basahin ang mundo. Kahit nga yung mga wrinkles o mga gatlaba ang tawag dyan sa Filipino, sa ating mga noo, maaari nating basahin na, ay, pagod si mami, pagod si daddy. So, reading words is not the end because reading words will lead you to reading the world. That's all. Thank you. Wow, parang naghanda si Sir Eric, ha? Oo Reading nga, words Eric, will lead baon. to reading the world. O parang ginalingan masyado, Teacher Nong. Okay, so sa akin, simple lang. Okay, hindi ako handa, wala akong baon. Papabaon ko lang ay, let's start from the very beginning. So Oh. when we want to develop a culture of reading, no, let's start by reading them books at the very start. Ang batang nabasahan, no, Yeah. picture books, syempre, no, hindi nobela. Ang batang nabasahan ay magiging interesado. Ano 'yon? Basta ano lang 'yan eh. Ang sa pamilya na nagsimula na araw-araw binabasahan ng bata. Kaya lang ang problema, resources, baka sa library meron, pero kahit sa classroom, sa preschool, pag binasahan mo at alam nila yan, ako, kukuliting, teacher, anong kwento ngayon? Teacher. And that's the start of it. They may not be reading, but they're getting invited into the world of the text, no? So let's start from the very beginning talaga. Sa pinakamaagang pagkakataon, basahan natin sila para maging interesado sila sa pagbabasa. Wow. So, final, I think there's a conference of the Reading Association of the Philippines, right? We'd like to invite everyone to this. Kailan ito? And who'd like to speak? To invite. Na Eric. Meron po kaming hinandang poster. Siyempre, Okay. attended Labas dito na si natin Eric. ang poster. Ayun. Okay.
Yan. So we are very, very excited because it is RAP's 55th year this year. We have our Emerald Conference. That will be on November 21. Ay, sorry. Baka mali pa yung i-plug kong dates. 20 and 21. This will be held at St. Paul's University, Manila. And we are currently accepting papers, research papers, team papers, even demo teaching lesson plans. Do submit now. Do submit your papers. The second call is until July 31. So we would like to see you there. This is a very, very big celebration. So let's celebrate reading. Let's all celebrate it and please join us. Wow. May I come there? May I attend? We'll be very happy to Sure. see all of you there, and especially your host, Sister Evangeline and Sister Felicitas, if I'm not mistaken. They're Yes, both she's in our St. current Paul, Vice Manila. President. Oh, She's yes. our Vice Oh, yes, President. yes. That's good to hear. She's also our program director for NCR sa PAC. So yan. Nandiyan ang office namin, by the way, sa St. Paul, Manila. So, Aha, yeah, okay. so we'll be very happy to support also the Reading Association of the Philippines. So with that, we'd like to thank you, Teacher Nong and Sir Eric. I hope this will not be the last time that we will speak with you. I'm very interested to work with you. Also for National Teachers Month, we were just doing the planning earlier this morning. So nakakita ko ng opportunity dito sa pagkikipag-usap ko dito sa Reading Association of the Philippines. So thank you once again. At sa lahat ng nanood ng Usapang Ed, sayang wala si Attorney Erap. I think meron siyang ibang mga meetings na medyo humaba. Pero I'm very sure he's with us in spirit. Pwede ba yun? May ganon. May ganon. Okay, pero we'd like to invite all of you to follow us on Facebook, Usapang Ed with Attorney E and Doc D. YouTube, Usapang Ed with Attorney E and Doc D, the podcast, Spotify. So, nandyan po kami lahat at maraming salamat sa panunood. Ako, ang dami ko laging natututuhan when we have all of our resource persons with us in this Usapang Ed. So, please invite your friends in the education space, even parents, kung nakikinig at nanonood kayo ng Usapang Ed. Napakaganda nung naging episode natin ngayong gabi. Thank you and good evening to everyone.